So welcome to our advanced training program. Ang topic natin for today will be the time value of money. And siguro in this part, maganda kung gagamit din tayo ng iPad natin, 'di ba? So if we can use our iPads, if you can check your iPad, sino rito yung meron ng easy calculator? Ako. Sino yung meron ng easy calculator dyan? Wala. Kung wala, please download. Maganda, meron yun, easy calculator. Kasi we will use that in this session. Diba? So para at least alam din natin. And so, it has been said na, of course, diba, yung sa time value of money, yung usually, let's say the same amount of money, let's say 100,000 pesos, mas valuable siya today than next year or 10 years from now. The same 100,000 cannot buy what you used to buy, what you can buy today 10 years from now. Kung may 100,000 ka na, tinago mo siya sa bank, hindi siya nag-interest, di ba? Simply because of inflation. So, that same concept we use in financial planning. Di ba? Because of the interest rates, talagang we have to plan for our future and our finances. But we also would want to make it simple sa mga kliyente natin. No? So, ang gagawin natin, I'll be giving you sample problems and then titingnan natin kung paano siya ginagawa. But what I'll do is I will also share my screen with you. Sige, so let me just check lang, no? So hindi ko lang naisulat sa slides ko yung mga important elements ng isang ng time value of money or ng planning, di ba? Ng financial planning. So let me share with you my screen. Ayan. Tapos kapag nagpa-plan ka, nagpo-project ka ng something in the future, ng finances in the future, you need these things, di ba? Kailangan mo ng pera. You need money to invest. Di ba? You need interest rates, signified by letter I. And of course, you need time. By letter T. Diba? Yan yung kailangan mo, yung tatlo eh. But you need money to invest now, you need interest rate, and then you need time. If you want to project kung magkano yung kailangan mong money in the future, you need these three things. So in terms of time value of money, what I want you to do is I want you to master projecting or yung visualizing it in a certain timeline. Di ba, pwede naman tayong gumamit ng easy calculator. Di ba? Ito yon. Di ba? Sino rito nga ulit merong easy calculator? Let me see sa chat box. Ayan, si El, si Jan Rose. No, so, for the benefit of Irene, ito siya yung kulay blue na to sa baba. Yan. Yan yung easy calculator ito. Yan. So, pag kinlik mo siya, so pupunta siya rito and then you just need TVM. TVM kasi is time value of money. So, kiklik mo yung TVM, di ba? So, ito yung way para makapag-project ka in the future. So, kailangan mo ng present value, tapos kailangan mo ng future value, tapos kailangan mo rin ng annuities, di ba? Kung magkano yung period mo. Usually, what we will use in the compounding is annual. Diba? So, if you would notice, kailangan mo ng amount, which is yung present value or future value, kailangan mo rin ng interest rates, tapos yung time is yung period. So, yun yung PIP. Lahat tayo tinuruan tayong gumamit nito kasi madali lang. No? Pero ang hirap niyang gawin
kung hindi mo rin siya kayang i-visualize. So what I will share with you is how to visualize these things. Diba? So ito yung present value or future value, diba? PV or FB. Ito yung interest rate. Diba? Ito yung periods. Diba? Kasama rin dito yung monthly or annual pala. Annuities na lang tawagin natin. Kasi yun yung tamang term yun talaga. Yung naguhulog ka every year, di ba? Yung payment mo or premium. Ayan. So, yan talaga yung tatlong bagay na kailangan mo pag nag-project ka ng nung sa financial plan, di ba? So, whether kailangan mong alamin yung present value, kailangan mong alamin yung future value, kailangan mong alamin magkano yung annual premium, which is yung annuities. No, ito rin yung premium mo. O ANP na lang, di ba? Para madaling sulat. Yan. So, di ba? Yan din yung annuities eh. So, lahat yan din yung kinakailangan natin to understand all these things. Right? So, oops. Ba tayong bago? Yan. So, I'll share with you my slides first. So, let me share my screen. So, gawa tayo ng sample problems. Ayan. So, type tayo dito kung if you can relate. So, let's do first. Tandaan nyo to. No? So, number 1, gawa tayo nito. So, DJ is 34 years old and he wants to retire at age 60 with a monthly income of 50,000 for the next 20 years. Diba? So, the annual rate of return in his investments is 6%. Right? So, yun yung kailangan, yun daw yung gusto ko. Diba? Gusto ko daw ng 50,000 monthly income for the next 20 years. So, tapos yung annual rate of return ko daw in my investments is 6%. Ang tanong, how much do I need at age 60? Paano mo ngayon siya kukomputin? No? So, I think, ano ba nilagay ko dyan? Wait lang. Nawala yung ano. Wala pala dito yung inflation. Sige, let's just use an inflation rate of 4% lang. The inflation rate is 4% today. Ayan. So magkano yung kailangan ko at age 60? Ang first thing na kailangan kong o na gusto kong malaman nyo dyan is kung paano mo siya i-drawing, paano mo siya i-visualize. Diba? So, nangyayari ba to sa mga kliyente nyo? Kunyari, no, nag-uusap kayo ng client, tinanong mo kung ano yung retirement age na gusto, tapos magkano yung income niyang kailangan by that time, diba? Nagkakaroon ba kayo ng ganong client? Na inaalam mo kung ano yung retirement age, inaalam mo kung magkano yung kailangan niyang pera by that time. Type in yes in the chat box kung meron kayong ganon. Wala pa. Meron ba? Ako wala pa. Wala pa. Okay. Sige. Pero, the reason why, kasi hindi nyo siya inaalam. No? Hindi nyo pa, kumbaga parang hindi mo pa siya hindi mo pa siya nakikita na kailangan. Ganon. So, let me just stop my sharing here. Ayan. So, ngayon, paano mo siya i-drawing? Diba? Paano mo siya ngayon i-drawing? Yun yung tanong eh. Diba? So, pakita natin ngayon dito. So, ang kailangan mong gawin is kailangan mo laging mag-drawing ng timeline. If your problem or if the goal of the client is education and retirement, sobrang important to kasi in this way, pwede ka rin makabenta sa VIP. No? So, kung ang goal ni client is
education and retirement. So more on accumulation. Kasi two things yan, di ba? Protection and then accumulation. Protection tayo pag life insurance and critical illness. Accumulation kapag nag-iipon ka for education or retirement. So in this case, sabi, retirement. Paano mo siya ngayon i-drawing? So ganito yan. So yung today, di ba, anong age na ako? 34. Di ba? Yan yung age ko ngayon. Gusto ko daw mag-retire at age 60. Di ba? So, kailangan mo siyang ma-drawing na ganyan. Let's say this is the timeline. No? Ano pa yung problem? Gusto ko daw ng monthly income na 50,000 for the next 20 years. So, pwedeng 50K per year. And hindi ko ito masyadong kino-complicate. I just wanted to make it practical the way you can use it sa kliyente nyo. So, gusto ko ito ng 50K per year by that time. So, kunyari na lang, wala mo ng inflation. Kasi pwede mong gawin to. Kunyari, malaki na yung 50K. Feeling mo, malaki na yung 50K. So, pwede mo na lang sabihin, o sige, para 50K na lang muna per year today. Diba? So, ilang years ko daw gustong ma-enjoy? Susulat mo rin dito, 20 years. Diba? Kasi gusto ko hanggang 80. So, parang from 60 to 80, gusto ko ma-enjoy yung retirement. So, that's 50K per year. That's 600,000. Sorry, 50K per month pala to. Bura. Yan. 50K per month, 600,000 per year. Diba? So kung 20 years, i-multiply mo lang yan. Diba? I-multiply mo lang siya into 20. Pag sinusulat nyo to sa harap ng client nyo, maganda ganito. So, papakita mo talaga. Ayan. So, doon mo makukuha ngayon si 12 million. Tama ba? So, yung simple math pa lang without using any financial planning or any interest rate, ito yung computation natin dyan. So, to signify that, you will draw a line, an arrow up. Itong arrow up ito yung nagsisignify na ang target mo is 12 million. Yan. Bakit arrow up? So, syempre, malaking pera yan. Gusto mong ubusin for the next 20 years. Parang ganyan. So, hanggang maubos na yung 12 million for the next 20 years, 600,000 a year. Clear ba so far? Type in clear in the chat box kung klaro. So, ganun siya ginagawa. Ayan. So, ang tanong ngayon, the first question is, punta ngayon tayo sa screen ko ulit. So, yun yung na-drawing mo na. Diba? Na-drawing mo na. Ngayon, pwede mo pa ulit tignan, okay, ilang years to in between. So, ima-minus mo na lang, diba? This is 26 years. So, pwede mo sabihin, DJ or client, you have 26 years to prepare for that retirement goal. So, the first question is, share natin yung screen ko ulit. Yeah, the first question is, how much does he need at age 30? So ito na nga yun, 12 million. The second question is, how much should he save every year? So sometimes, I don't even use the 6% annual rate of return, di ba? Kasi hindi mo pa naman talaga alam kung magkano talaga yung magiging return. So minsan, what you can do na lang is just 12 million divided by 26. So ilan yun? Sorry, let me share with you my screen ulit. Ayan. Kita ba? Ayan. So 12 million divided by 26, di ba? So yan yun. If you will use now, yung easy calculator, ano kailangan mo, di ba? 12 million, yung future value, interest rate 0 kasi sa bangka lang nag-save, tapos you have 26 years.
So, payments, kasi yun yung annuities na kailangan mo, di-divide mo lang siya. So, if you use a calculator, lalabas na siya. Teka lang, bakit hindi nakikita sa screen? Kita na ba sa screen? Wala pa, mabagal. Kita na ba sa screen kung magkano? Wala pa. Wala. Wala. Ayan. So, yan, tama si David. 'Di ba? So, 12 million, 461,538. 'Di ba? 0.50 kung i-multiply mo. You can just use this, no? Pero, ang gagamitin mo dito sa periods, dito, 26, but hindi siya lumalabas. Ayaw ipa-share. No? Tapos yung annual rate, 0. Future value is 12 million. Pag pinayment mo yan, 46,153, di ba? Pero if you will use calculator, ganun lang din. Di-divide mo siya. So for the purpose of the basics, yung hindi pa nakakaalam, di ba? Kunyari, sileng, kung wala ka nito, you just use calculator, 12 million divided by 26, ito yung lalabas. Pero paano ngayon pag sinasabing ang annual rate of return, di ba nakalagay dun sa problem, 6% yung kayang kitain ng pera. Di ba? Pag ginawa mo 6%, liliit na siya. Magkano siya? Kung kayang kumita ng pera ng 6% per year. 200,2,852. Tama. 202,852.16. Yan. So, how will you use that? So as a financial advisor, gagamitin naman natin. How will you use that in selling or in closing? Kung sasabihin ko, balik na lang tayo rito kasi ayaw ipakita, ayaw i-share. Ayan. Sabihin ko, so kailangan mo pong mag-save. No, kung mag-save ka sa bank, and actually it makes sense. Kung mag-save ka sa bank, kailangan mo ng 461,538 per year. Or mga 40,000 a month. Diba? Yan, kung ito-drawing mo guys, talagang nakaayos talaga siya. Yun yung kailangan mong i-save. Actually, ganito yung drawing niya. Parang ganyan. Every Parang year. na-realize ko mas maganda nga yung ginawa mo before, unlike before yung kay Sir Rohel kasi, parang Diretso agad diretso doon. ka agad. So, parang na-confuse ako pag ganun. Parang maganda nga itong dinadrawing mo muna, tsaka kinocompute mo na kagad yung future value na gusto niya. Actually, yun ang problema. Masyado kasing, kunyari, kung ikaw si Rohel level, mahirap, hindi ko sure kung maintindihan ng client. Di ba? Lalo na ng financial advisor na iniintindi niya talaga step by step, hindi ka lang nakikinig. So, ito talaga yung tamang term. Ito yung tamang way to learn. If you master it, then you can present like Rohel. Ako, kaya ko itong gawin nang nagko-calculator lang ako. Di ba? Pero hindi ko to kayang gawin kung hindi ko siya nabe-visualize sa isip ko kung anong itsura niya. So, ito yung itsura niya, guys. Minsan kasi hindi ka makakasunod yung pag mini-mental mo lang. Paano nakuha yun? Yung parang ganun. Kaya maganda may draw. Kailangan talaga, yun nga eh. So, hindi nga pwedeng sobrang bilis. So, ito, pag binura mo to, ayan, gato mo siya i-drawing, oh. Ayan, 26 years, mag-save ka every year. Ito kasi yung tama talaga niyan, eh. Save ka every year, ganyan. Diba? Kaya mag-save ka every year. Magkano kailangan mong i-save? So, yun yung 461 kung sa bank ka, di ba? Eh, sometimes, guys, I close the client ganito na lang. Bakit? Sa BUL, may cost of insurance, di ba? So, hindi ko pwedeng sabihin 6% lang basta-basta. So, per year yan. So, kung kaya ni client, kaya mo ba ng ganito, 40,000 naman? Kung kaya niya, hindi yan yung magiging benta ko. Kahit bigyan ko siya ng health invest or whatever product that is na may cost of insurance, okay lang. Malaki yung chance ma-hit niya yung target kasi hindi ko siya nilagyan ng interest rate. Diba? So, ako ganun ko siya nakikita. Now, if sinabi mong, let's say, if you're presenting, let's say, nasa investment club din tayo, you can help this person make his money work. Diba? So, pwede mong sabihin, now, if you invest in yung money na nag-return ng 6% per annum, adi mangyayari, 202,000 na lang. 852, di ba? Ni John Rose. Ayan. Kailangan ko na ng bagong iPad.
bigat na ng mga ano. Ayan. So, ito na lang. Pero alam mo, ako talaga, I closed first sa 461. Unang-una, baka kaya naman. Pangalawa, yun talaga yung kailangan niya. Di ba? Because of, we have other benefits eh. Ito pa yung maganda. If this is an education target, if this is an education plan, di ba? Kung mamatay man si client, may mabibuild na pera para sa education, di ba? Unlike kapag, let's say, 1 year, 2 years pala siya nagsisave, kahit na 461,000 ang sinave niya, 900,000 lang yun, nasa investment, di ba? So kahit kung sinasabi ng mga buy term invest the difference, for example, hindi lang naman siya ganun. Kasi 900,000, yun lang yung makukuha ng family mo, yun lang yung pampaaral nila. Eh what if you're insured ng 8 million or 6 million? Eh di mas malaki yung pwedeng ipampaaral, di ba? So, ganun kaganda. Ako, that's how I present naman pagdating sa education. Kasi you're saving and investing for the future, but you're also protecting the present. Okay, so, klaro ba to? Clear ba lahat? Type in clear if this is clear. Diba? So, ganun kung gusto ipakita sa inyo, guys. Kailangan talaga alam mo itong i-drawing. Lalo na yung client nyo, kung first timer, di ba? Kailangan nyo ipakita. I mean, kami nila Rohel, we can present ng ng walang drawing at maiintindihan ni client, alam namin, because we can explain it well. We can explain it as simple as we can dahil we can somehow visualize it. Di ba? Okay, so meron pa tayong tanong. The next question. Isang question pa lang pala, mahaba na yung oras natin. No? Hindi pala ganun to kaya daling ituro. Gumawa pa man din ako ng maraming question, mga dalawa, tapos isang exercise. Okay, anyway. So, let me share with you my screen again. The next question is, hindi, titignan ko na lang para hindi na ako papalit-palit. So what if ang gusto ni client, gusto ni DJ, kasi siya yung sa example, 10 years lang siya magsisave. No, magkano yung kailangan niya? No, so paano mo rin yun i-drawing, guys? Paano nyo rin i-drawing yun, di ba? So ito na yung tricky part. Paano mo siya i-drawing yung 10 years lang siya magsisave? Ganito yun. So magsisave ka ng money rito at age 34, 35, ganyan. For 10 years, shortcut ko lang ng konti, no? 10 years. So, kunyari, 10 years to. Yan, hanggang dito. So, magkakaipon ka ng pera, 10 years. Kailangan mo ng pera. Ito, ginagawa rin ito ni Rohel. Kailangan ma-visualize mo lang yan. Tapos itong isa, at burahin natin to para clear. Itong part na to, 16 years na lang to. Ayan, hinati natin. Ayan. Hindi lang siya naka-scale, no? Kasi mahirap. Kinakamay ko lang eh. So, ganito yung step niyan. Ganito yung steps niyan. Kailangan mo munang makompute yung 12 million sa panahon ngayon. Kailangan mo siyang dalahin dito. 16 years from now, di ba? So, i-attract nyo nga siya. Yung 12 million, yan yung future value. Di ba? Kung pupunta tayo sa easy calculator, 12 million, yan, lumabas. Sa wakas. Yan, yun yung future value, di ba? So, dalawang beses ka magko-compute. Kung 6% yung annual rate of return, pero 16 years na lang yan, ano yung present value ngayon? Sige nga, type. Bakit nga 16 years? Okay, so, kasi 10 years lang gusto mag-save ni client. So, from age 34 to age 45. No, to age 45. Ganyan. So, para magbabayad siya ng 34 to 46. Sorry, ano ba? 45. 44. Sorry, 44. Nakalito. So from age 34 to 44. Diba? Ayan. So may 16 years ka na dapat pag age 44 na-achieve mo na yung certain target amount tapos hindi na siya ayun niya na kasing mag-annual. Baka kunyari, magre-retire na siya by that time. Whatever. Right? So, i-atras mo muna siya. Ayan. So, tama si John Rose, 4723,755. No? So, ito na yung goal mo dyan. So, punta tayo ulit. Lakihin natin ng konti. So, 4, 7,
Hindi ba 10 yung ilalagay sa periods? Nalilito ako eh. Yan, yun nga. Sige, tama-tama yan. That's a very good. Malito ka. Okay lang yan. Hindi pa yon. This is the first problem. The first problem na wala dun sa statement is magkano yung kailangan mo at age 44. Kasi pag age 44, titigil ka na magbayad. Now, tsaka ka ngayon babalik. So kung ang target mo na lang is 4.7 million, hindi na 12 million, magkano yung kailangan mong i-save in the next 10 years? Tsaka ka ngayon babalik, Giselle. Yun. So it's either divide mo lang to ng 10 kung wala kang interest rate na gagamitin at 0%. Diba ganun yun eh. So ito yung, kasi ayaw niya gusto niya at age 44, wala na siya, hindi niya na siya magbabayad. Hindi na siya magsisave. Kasi 10 years na lang gusto mag-save eh. So kaya ito yung ginagawa rin ni Rohel, i-move mo yung 12 million to the present value niya, which is the future value then. No? So 44 sa age 44. Ngayon sa age 44, yun yung pag-iipunan mo ngayon. Kasi 10 years mo lang gusto mag-ipon, di ba? From age 34 to 44 eh. So pag dinivide mo sa 10 yan, kailangan mo lang mag-save ng, pwede mong sabihin sa kanya, ito ganito mag-close si Rohel, kailangan mo lang mag-save ng 472,375. Dura. Pangit. Yan, 375 per year. Kung walang interest, may ipon mo na yung 4.7. Tapos yung 4.7, pag nilagay mo siya sa investment, kunyari money tree, whatever that is, at 6% per annum, kasi ginamit natin yung 6%, nandun siya sa problem kanina, di ba? Yun yung return ng investment niya eh. Magiging 12 million na siya pag nag-60 ka. So klaro, mag-save ka lang ng 10 years, 472,375. Tapos pag nakuha na natin yan, kinash out mo, nilipat natin sa investment, kunyari, real estate, example, nag-return siya ng 6%, or stock market, 6%, whatever, or our money tree namin, 6%. Stay mo siya ng 16 years, magiging 12 million siya at age 60. Tapos magagamit mo na yung 12 million for the next 20 years, 50,000 a month. Clear ba yon? Type in clear if klaro siya. Nandiyan na si Jeremy. And so, alam naman ni Jeremy to. So kahit medyo nahuli siya, makakaabot siya dyan. Right? So balik tayo rito. So yung 472,375.40 magiging future value siya. Kasi yun yung magiging bago mo i-compute eh. Magiging future value siya. Ngayon 10 years na lang siya. Kung zero yung amount mo, i-zero na natin to. Ilang years? Magkano ka per year? Ayan yun, 472. Diba? Ngayon, kung 6% yung magiging return ng VUL mo, whatever that is, kung saan mo man siya ilagay, magiging 358, 381 na lang. Yun na yung bagong premium amount, for example. Paano nga nakuha yung 4.7 na future value? That's a good question. Balik tayo. So, the same problem, at age 60, 12 million yung kailangan ko. Klaro to sa part na to, Giselle. Yes. Okay. Ngayon, bakit 16 years lang? 'Di ba? Sorry, 6 yan. 16 years lang kasi nga sa drawing na to, dito talaga makakapagpakita eh. Walang ibang way eh. Kaya kailangan mo siya i-drawing. So, una mo siyang isosolve, pero basahin natin siya papunta. Pag nag-save ako from age 34 to age 44 ng certain amount, may maiipon akong pera. Klaro ba yon? Kunyari lang 100,000 a year, walang interest, magiging 1 million siya. Tama ba? Clear ba yon so far? Ayun. So, kung 100K a year, gagana ba to para madaling magsulat? Ayun. So, pag 100K a year, 1 million siya pagdating ng age 44. Tama ba? Ayan. So, yung 1 million, kung lalagay mo siya sa 6% per year, kikita yan, di ba? Tama ba? Kikita siya eh. Magiging something siya, question mark. Clear ba?
So, gamitin natin muna yung sample na yan. Yung 1 million, naging present value siya bigla at age 44. Tapos 16 years, kailangan mong malaman at 6% annual rate of return, ayan, 6%. Tapos 16 years from age 44 to age 60, magkano siya magiging? So 2.5 million lang. Parang yan lang yung retirement money mo, L. Kung nag-save ka ng 100,000 sa bank, ng 10 years lang, yun lang yung kaya mo, may 1 million ka at age 44, kahit kumita yan ng 6%, after 16 years, 2.5 million lang. Hindi mo na hit yung 12 million. Okay ba yon? Yes. Sa problem solving, laging isa lang usually yung kailangang question mark. Tama? Ayan. Sa problem na to, balik tayo sa taas, burahin natin. Sa problem na to, alam mo yung future value eh. Yung future value mo, 12 million. Meron ka ng sagot eh. Diba? Meron ka ng sagot sa future value eh. Ito, meron ka ng interest rate. Diba? Meron ka ng time. Ito yon 16. Hindi kailangan mo ngayon present value. Ito, kailangan mo malaman yung present value at age 44 muna. Kasi hindi mo masosolve yung 34 eh. One at a time ka lang. Parang hatiin mo siya sa dalawang time zone. Ganun ang mangyayari. No, so, ganun siya medyo complicated. Pag si Rohel nag-i-explain ganito eh. So, kaya kailangan yung talagang masundan. So, kung 12 million yung target mo, kasi yun ang lagi mong malalaman eh, yung target first. Paatras talaga tayo eh. At 6%, bakit 6%? Diba yung gitna natin? So, medyo conservative, 6% lang. So, sige, yun yung interest rate na pwedeng kitain. Time 16 years, you can determine that sa kwentuhan. Magkano kailangan mong pera by that time? O, doon nakuha si 4.7 something. So, burahin mo lang ulit ito. Enter mo lang yung target, 12 million. Burahin mo yung present value. Click mo siya. 4.723. Clear na yun kung paano nakuha to? So, nakuha mo na ngayon yung present value. 4.723. 23755. Paano siya i-explain yung 4.723? Ano Ayun. siya dun? So, kailangan mo ng 4.723 at age 44. Kung ayaw mo nang maghuhulog ka pa after that. Kasi gusto niya 10 years lang siya maghuhulog tapos pahinga na siya eh. Diba? So, Kung gusto kailangan niya 10 niya ngayon... years siya, dapat yan yung kailangan niya maipon. Yes. Kailangan niya tama. Good term. Kailangan niya makaipon ng 4.723 in 10 years. Para pagdating ng 10 years, you just let your money work for you. Clear ba yon? At 6% interest rate. Ayun, yon. Perfect. Clear ba sa lahat, guys? Type in clear. Pag clear sa lahat. Yun. Ganun na siya nagiging, ay, mga accountant, magagaling, mabilis. Accountant si John Rose, di ba? Tama ba? Architect, go. Yan, tama. Mabilis sa numbers. Mga magaling sa math. Favorite subject ko yung engineering economy. Eh. So, puro ganito yung mga problem solving namin. So, ayun. Ito yung best way to explain it. You have to draw it. Klaro. May time pa tayo. Sige. So, second question. Sige, punta muna tayo rito. So, yun yung madali. Mas complicated tong next. Ayan. So si Dylan, anak ko, I want to send him in a university. Actually, pinadali ko na to. No, para lang hindi complicated. 2 million yung kailangan niya magastos in 5 years. So parang 400,000 a year. Wala nang tuition fee increase para hindi mahirap. Hirap i-explain eh. 'Di ba? So sa panahon ngayon, 2 million yung tuition fee. Nagkakailangan kong gastusin in 5 years. Kasi 5 years mag-school si Dila. Yun yung gusto kong budget. 'Di ba? Pero syempre, 3 years old pa lang siya ngayon. At age 18 pa siya magka-college. So the first question is, how much do I need or does he need, the client, when Dylan turns 18, so 18 years, sa age 18, assuming that tuition fees increase at an average of 7% per annum.
Diba? So yun yung first assumption, nag-increase yung tuition fee ng 7%. Kung ang annual rate of return ko naman, pag nag-i-invest ako is 10%. Magkano yung kailangan ko? So exciting? Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Ayan. So, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya nga, I'm trying to my best to explain. No? Alam ko namang somehow marunong ako mag-explain. Ayan. So, guys, pag naintindihan nyo to, mapapabilib nyo lalo yung client nyo. Mas madali silang, ganun lang pala yun. So, madali silang bumili. No? So, kasi kailangan yung ipaintindi sa kanila na yun yung goal eh. Diba? So, you have to make it simple for them. Tama, hindi naman lahat magaling sa math. So, actually, magandang strength mo yan, Giselle. No? Kapag may explain mo to ng simple sa kliyente mo, maintindihan niya. So, kailangan natin i-drawing ulit. Di ba? Wait. Okay. So, ganun ulit. Time value of money, di ba? Timeline. Ngayon, 3 years old si Dylan. Ang goal ko hanggang 18. Kasi by 18, di ba? Yung tuition fee daw today, 2 million. Diba? Ngayon. Pero 15 years from now, so kailangan makompute mo yan, diba? So madali lang naman, 18 months. Kaya kailangan mo talagang dinodrawing eh. Magkano na yung kailangan niya, diba? Magkano kailangan niya? Interest rate is 7%. Yan. Kasi yan yung yan yung inflation, di ba? Yung annual rate of return, another interest rate, mamaya mo siya gagamitin, 10%. Mamaya natin yung gagamitin. So, ang tanong, magkano daw kailangan mo? Yan, lagyan mo ng question mark para malaman mo. Future value yan. Magkano kailangan mo pag 18 na si Dylan, di ba? Yun yung first question. How much does he need when Dylan turns 18? Assuming nag-i-increase yung tuition fee ng 7%. So alam na natin yung formula. Sige nga, L, anong present value? Go. Present value ba question? Hindi, ano muna future value yung 2 question million. di ba? Ayan, 2 million. 2 million. Ano Tapos yung rate sa of annual return? rate, 7. 7%. How many years? Periods, 15. 15 ba? Hindi 16. Tama, 15. No? Kasi 18 si Dylan. So, meron ka na kagad sagot, di ba? Type mo lang yung future value, 5518063. Oops. Here you go. Di ba? So, yun na yung sagot mo. 5. So, sir, ito po yung kailangan natin. Yung tuition fee po ni Dylan, aabot ng 5.5 million. 5 years naman na po yan. Pero syempre, maganda, ready na yung pera mo, di ba? Pag age 18 siya. At mas simple, mas maintindihan niya kaysa yung hati-hatiin ko siya for 5 years, ganun. Ako ganito ako mag-present ng education plan. Okay, so share. Next. Pakita ko lang yung question muna para mabasa nyo. How much should he save every year to achieve this amount? No? So, to achieve this amount. So, magkano yung kailangan kong i-save every year? Pwedeng divide mo lang ng 15, di ba? Pwede rin naman gamitin mo yung 10%. So, actually, pag nagbibenta ako sa client, depende talaga kung ano yung feeling. But usually, I just divide. No? Pero yung tama, syempre, if you will use the right computation, ayun, kailangan mo siyang gamitin ng 10%. So, paano mo yun gagamitin? So, balik lang tayo. Share screen lang ulit ako. 15 years pa rin, no? Yes, 15 years pa rin. So, anong kailangan? 173,674. Tama ba? Okay. Wait. So, wala ka ng present value, di ba? So, yeah, kung 0 siya, divide mo lang. So, 367. Clear, kita ba ito sa screen ko? Wait, here, di ba?
Ayan. Kita. So Pag sa 0, 367. Tama? Kung kikita ng 10%, 17367. Oo. Tama yon. So, Oo. ganun. So, now you're getting it, di ba? Kasi yun lang yung gusto, yun yung target eh. Now, to make it more complicated, how much should he save? Ito na naman. Every year, if he only wants to save 10 years or 5 years, di ba? Kasi nangyayari yan eh. O, paano pag 10 years ko lang gustong mag-save? Magkano? Kailangan kong i-save every year. Pinalitan Paano kung yung 5 years period. lang? So, ganito ulit mangyayari dyan, L. Dalawa ulit. Diba? I-atras mo ulit siya eh. I-atras mo ulit siya eh. Question, basahin ko lang. Balik natin yung question. Wait lang. Hindi, basta how much does he need to save every year if gusto niya lang mag-save ng 10 years? So nakuha na natin yung 5.5 million. Ang kailangan mo munang gawin, sorry, ganito muna, drawing muna natin. So para maintindihan yung question, drawing muna natin. Ang gusto ni DJ, ni client, 10 years lang siya magsisave. Durahin natin to ngayon. Gusto niya daw, 10 years lang siya magsisave. Oops, nabura yung line. Ba't di mabura to? Diba? Sabi niya 10 years lang siya magsisave hanggang 13. Si Dylan. Gusto niya 10 years lang eh. Diba? Magkano isa-save mo from age 3 to age 13 para may maiwan kang, may ipon kang pera rito. Diba? Tapos titigil ka na ng 5 years. Magkano? So anong kailangan gawin? Diba? So balik ulit tayo sa ginawa natin kanina, L. So can anyone help me? Yung magkano yung future value at age 13, yun ulit muna yung kailangan mong gawin eh. Diba? So i-atras mo yung 18 to age 13. Dadali mo siya eh. Ano, dadali mo siya dito. Diba? Future value siya nito. Itong plan 1, ito yung present mo eh. Pero present value siya nitong second drawing, di ba? So parang ganun yan eh. Present value to, nito, future value, yung 5.5. Ano yung present value niya at age 13? Can anyone help me? Ang gagamitin nyo dyan, 10 ah. Kasi yan yung rate of return ng investment eh. So pwede niyang i-invest at age 13 one time. Eh. Diba? So, sige nga, sinong pwedeng sumagot? Anyone can give the answer? Yan, let's see. Sabi ni John Rose, 3.9. Ito siya. For me, ito. So, 3.426. Kasi, anong ginamit mo, John Rose? Baka 7 yung ginamit mo. 7. Ayan. 10 gamitin mo. No, kasi 10% kasi yun mo siya i-invest eh. 'Di ba? Kayang kumita ng 10% ng pera eh. So 3.4 lang kailangan mo. Kikita siya ng 10% every year, magiging 5.5 siya. Pero tama yung inisip mo. Nakakalito lang talaga yung problem, ganun. So meron ka ng 3.426283, 'di ba? Dito. So 3.426283. Hindi ko kasi makita yung pampirma ko eh, no? Ano yun? 3.426283. Hindi ako makasulat ah. Tama ba? Ibig sabihin kailangan niya ng 3.2 million para in 5 years para yung pera niya nag-grow na lang? Ganun ba yun? Yeah, in 10 years and 10 years. Tama yun. Oh, para pagdating ng 10 years. age 13, Oo nga pala, 10 years. hindi niya na kailangang maghulog. Pero kung to, there's an if ah, kung i-invest na yon, nakikita ng 10%. 10%. Gets ko. O, ganon. So, yun. Pero kung wala naman siyang, kung walang kita, edi syempre, 5.5 pa rin, di ba? I-move mo lang siya dito. Ganon. So,
Kung hindi niya mai-invest, for example, gusto niya, ready na yung 5 million, edi igawin mo lang 10 years to pay, parang ganon. Yun. So ngayon, magkano kailangan niyang i-save on 10 years? So it's either divide mo lang to ng 10, di ba? Yung 3.4, ililipat mo lang si 3.4 sa future value, kukopyahin mo lang siya. Kasi nga yung dating present value, naging future value na siya. Diba? Burahin mo to. 10% pa rin yung kita, kailangan mo yung 10 years. Sorry, kung tama. Kung 0, divide mo lang yan, di ba? Payment, 342. Divided by 10 mo lang. Kung 10% ang maging performance niya, di 214,000 lang. Sir, kailangan mo lang mag-save ng 214,983. Magiging 3.4 million na yan 10 years from now. Tapos pag nilagay mo po yan sa investment, sabi niyo naman po, nag-stock market kayo, kaya nyo ng 10% per year. Pag nilagay mo yan doon, magiging 5.5 million na siya. Mababayaran mo na yung 5 years ng anak mo. Right? So, the same thing that you will do kung 5 years na lang gusto mag-save, di ba? I-atras mo ulit ng 5 years. Sorry, ng 10 years from age. So again, madali lang gamitin yung calculator. Yun yung point ko lang dito. Di ba? Madaling gamitin yung calculator. Ang kailangan mong malaman, kailangan mo siyang ma-visualize. Kailangan mo siyang ma-visualize, di ba? Kung nasan siya. Sabi niya, DJ, meron bang 5 years to pay lang? Gusto ko 5 years lang. O di okay lang, meron naman po. Pwede naman. Pero ito yung kailangan mong i-save. Yung 5.5 million, i-atras natin yan dito. Diba? Dito. Oops. Sulat tayo. Yan, dito lang yan. Hanggang 8 lang si Dylan. 5 years lang to. Pero dapat sa 10 years, kumita na yung pera mo. So, alamin mo muna magkano yung target price dyan. Para pag naghulog siya ng 5 years, makukuha niya yung amount na yon. Lalaki na yon para makuha yung 5.5 million. But this doesn't change. Diba? Kasi yan talaga yung goal eh. Right? So, again, kung sinabi niya, hindi ko kaya yung 10% na yan, baka ilang i-save ko lang siya sa bangko, edi i-move mo lang yung 5 million dito, the same. The same yung sagot pag 0% eh. Diba? Pero pag may percentage na, iba na siya. So, questions? I mean, if yun muna yung for today, next session, we will talk more. Yung mga, I'll give, tuloy natin to example na to kasi marami itong scenarios, itong sa education plan.